Bawat barangay may natatanging kagandahang taglay. May kanya-kanyang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. May mga programang inilikha para sa ikabubuti ng madla. Ako po si Cap Jessica D. Samahan niyo po akong matuto at ma-inspire sa mga kwentong kabayanihan at best practices na ginagawa sa ating mga barangay mula Luzon hanggang Mindanao. Lilibutin natin ang Luzon, Visayas at Mindanao para sa mga kwentong hitik sa serbisyong may puso. Dito lang yan sa Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. Naka-alerto ang mga lokal na disaster risk reduction. Tuluyan na isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan. Alisto. Walang pag-aalinlangan. Mabilis magdesisyon. At may malasakit sa kapwa. Ito ang mga natutunan ni Cap RJ Sablan sa higit na 3 dekada niyang pagsasagawa ng emergency rescue. The Timber Volunteer Fire Brigade is based in Bacolod, so doon po ako nakasali. And also, when I went to Manila, I also joined the Quezon City Fire Volunteers. When I planned na magtakbo ng punong barangay dito sa Barangay 2, dinadako na ito yung isa sa mga objectives ng barangay na magkakaroon ng emergency unit dito. Separate from the city. Ten years na ngayon yung alert. Now we are 38 members, all volunteers. Pero they are all professionals din. Walang bayad, walang sweldo, walang lahat. Ambag-ambag na lang, kumbaga. So, importante we have the unit na to respond for all cases of emergencies. Kilala si Cap RJ at ang Alert Fire Rescue Team, hindi lang sa Barangay 2, kundi sa iba pang mga barangay sa Victorias City. Dati nang nag-viral ang mga litrato ni Cap RJ na tumutulong sa mga residente sa gitna ng matinding pagbaha. 2019, yung nag-flash flood dito sa City of Victorias. Yung pinakamataas siguro na baha nung nangyari dito sa amin. So, yung team namin parang na-scattered sa every barangay for the rescue operation. So, wala ka naman ibang maisip kundi yung kaligtasan ng lahat po ng mga constituents. So, 0 casualty yung gusto namin dito sa city. Bukod sa mga sakuna, handa rin ang Alert Fire Rescue Team na tumugon sa mga aksidente sa daan at sa iba pang medical emergency tulad ng nangyari kay Lee. Tinulungan po ako ng alert volunteer nung na-stroke ako nung year 2020. Tumawag kami, wala pang 5 minutes, dumating sila sa bahay at dinala agad ako nila sa ospital. Nagpapasalamat po ako kay Board RJ Sablan at sa buong team ng alert. Padayon lang sa pagtulong. Minomotivate ko din lahat ng mga punong barangays dito that all barangay vehicles are equipped with their emergency equipment para din makaresponde for the constituents of their respective barangay. Talagang di mapagkakaila. Si Cap RJ ay isang halimbawa ng pinunong inuunang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. As a leader, I would say is he leads by example. So siya talaga yung tinatanaw namin at kumukuha kami ng inspirasyon sa kanyang mga ginagawa para sa aming komunidad. Tanong mo sa lahat, bakit ka tumakbo ang ganon? Simple lang naman sinasagot kasi makatulong sa tao. Whether it's may danger na kasama, kung gusto mo talaga yung pagtulong, nandun na yun. So that's why most of the punong barangays talaga, yung mga
grassroots natin na mga like me, wala nang iniisip yun. What's best for the constituents, what's best for the people, what's best sa barangay, lahat gagawin ng punong barangay yan. Sa panahon ng mga emergency, mahalaga ang pangunahing kagamitan at pagsasanay. I'm Christian Dibuque of the Alert Fire and Rescue Volunteer in Victoria City. So number 1 on the list is our trauma bag. This is our C-collar. This is what we usually use as an SOP during vehicular accidents to secure our patient. Our flashlights. This is our fire nozzle, which we use in instances of fire calls. Our helmet, oxygen, and a bunch of our fire hoses. This big equipment right here is our oxygen tank that we also wear on top of our bunker suits. Our barangay has a centralized alarm system. Once we receive a call from our radio, we flip the switch. Once we flip this switch, it sends a signal to our barangay hall and it triggers the siren to sound 3 times. When the residents hear the alarm, they will start the evacuation. Dahil sa anumang critical na sitwasyon, mahalaga ang mabilis at tamang pagtugon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 5 Pinay ang nakaranas ng pisikal, emosyonal o sexual na pang-aabuso mula sa kanilang asawa o partner. Isa na rito si Karen, na dating sinasaktan ng kanyang OFW na asawa. Trabaho na asawa ko po ay seaman. Una, nalasing siya. Tapos pagdating niya sa bahay, nagwala siya. Tapos sinaktan ako at saka yung mga anak ko. Kaya noon, mula doon, nag-forsake talaga ako na ibawsi siya. Ang proseso po ng healing namin is nag-counseling po kami dito sa wellness. Na araw-araw niya talaga, ang laki talaga ng pagbabago niya. Mula nung na-counseling kaming dalawa. Ito po ang Wellness Sanctuary ng Barangay Baan Camp 3 na itayo ito during the heights of pandemic dahil nakita namin na matindi ang pangangailangan ng mga residents namin to address mental wellness. Actually, it's not part of our barangay development plan. During the time of pandemic, ang daming nagsusuicide, no? So, nag-usap lang kami ng department head ng CSWD. Tapos doon nag-start. Siya mismo nag-set ng trainings for our workers. Pagkatapos naghanap kami ng parang makeshift na facilities. Pero hindi lang facilities ang kailangan natin. Kailangan din natin mag-invest sa manpower. So, karaniwan po ng mga cases po na hinahandle natin dito is ang violence against women and children o tinatawag nating VAUSI at ang children at risk na tinatawag nating CAR. So, karaniwan po mga problema na kanilang pinipuntan nila dito is emotional distress dahil sa marital problem ng kanilang mga spouse at doon naman po sa mga child at risk o sa mga bata is doon sa may mga behavioral dysfunction na nangyayari sa kanilang bahay. Ako lang mga soldo sila nga tana sa maminaw sa mga tambag sila mga ginikanan no likay sa mga barkada kaya ang barkada mayroon na sa pilmero pag makasayop wala na. Mahalaga po talaga na ma-address natin yung issue na ganito. Like this facility, it is one of the intervention of the barangay level kasi through this is mapalapit natin yung serbisyo sa ating komunidad. Especially po those people na marginalized people po, ina-advocate po natin ang kanilang karapatan na despite sa kanilang mga situation is they still have worth and dignity.
Ang pinakamaganda po na nakita namin sa data ng The Sanctuary is the fact na hindi sila tumitigil sa facility lang. Ang maganda dito, they go to the root cause of the problem. Kunyari, kung makita nila na ang source ng mental health problem ng isang tao ay because wala siyang employment, ang ginagawa po nila Kap Gemma ay hanapan po nila ng trabaho itong taong ito. Their data will show na karamihan ng mga na-treat nila ay hindi na bumabalik sa facility because they were able to solve the problem already. Baan KM3 will become the role model and will become the benchmark of all barangays here in Butuan City. We are very much willing to cater all issues and concerns, especially for mental illnesses from other neighboring barangays, inviting all barangays all throughout the Philippines. Dapat meron tayong wellness sanctuary or mental health center. Dako ay pasalamat diri sa barangay Baan kay tungod ila kong gidawat daghang kog na katun-an nga bahin sa mga livelihood skills training. Kay Kap at saka sa mga staff ng barangay at saka sa wellness, ang laki talaga ng pasasalamat ko sa kanila dahil sa counseling nila, nagbago talaga yung pananaw at successful yung marriage namin. Halina't tuklasin ang Butuan National Museum. Dito, matutunghayan ng kamangha-manghang archaeological discoveries. Mula sa stone at ceramics art, mga gintong alahas, hanggang sa butuan boat o balangay na mula pa noong ika-8 hanggang ika-10 siglo. Masisilayan din dito ang map diorama ng Butuan na nagpapakita ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa bawat rehiyon. Kada linggo ng tanghali, ang barangay hall dito sa Commonwealth Quezon City nagmimistulang classroom. Ito ang Pinsel ng Pag-asa. Isang libreng art youth program na sinimula ng barangay noong 2023. Nakita po na ating kapitan na ang mga bata ay po pwede pala natin bigyan ng pagkakataon, lalo na yung mga bata na may angking galing at talento sa pagguhit. Kasi karamihan sa kanila walang kakayanan na makabili ng mga kagamitan. Didisiplina natin sila Nahihinto sila sa paggamit ng sobra ng mga gadgets. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na maibahagi yung kanilang galing at yung mga magulang at mga bata ay magkaroon ng banding. Kasi sila, kasi po, ang passion po kasi nila is yung pagdodrawing po, pagpipainting po. At the same time po, natututo po sila sa mga strategies po kapag po gumagawa po ng mga artworks po. Pero ang Pinsel ng Pag-asa, hindi lang sa mga estudyante nagbibigay direksyon. Dahil hatid din ng programa ang bagong pag-asa sa mismong mga nagtuturo nito. Mga kabataan po dito na tinuturuan po ng ating mga pintor mula po doon sa nanggaling sa mga kulungan na ngayon ay nagbagong buhay na. Isa sa mga guro rito si David. Para sa kanya, napakalaki ng pinagbago ng buhay niya kumpara nung nasa piitan pa siya. Nandito na ngayon kami sa pre-society. Gusto naming ma-share yung aming mga natutunan doon sa aming pinanggalingan. Paano kasi kami lahat taga-barangay Commonwealth. Pumunta kami sa tanggapan ng aming butihing kapitan at inihain namin yung programa na gusto namin para sa mga kabataan na to. At dahil sa pinag-aralan niya yung programa at napakaganda naman talaga, inaprubahan ng aming butihing kapitan. May pagkakataon ding kumita ang mga guro at estudyante ng Pinsel ng Pag-asa. Tinutulungan sila ng barangay sa pagbenta ng kanilang mga obra. Sa katunayan, nakapag-exhibit na ang Bagong Buhay Group of Artists sa Supreme Court, Sandigan Bayan, at Court of Tax Appeal. At ngayon, dahil sa Pinsel ng Pag-asa, ang mga dating nalihis sa landas, ngayon ay gumagabay na sa pag-asa ng bayan. Ang aming mga mentors po ang nagsisilbing gabay po sa amin at nagbibigay ng mga motivations. Katulad na rin po sa pag-aaral, sinasabi po nila sa amin na bago po kami humawak ng brushes, matuto po kami unahin ang aming pag-aaral. Sinasabi naman namin sa kanila yan na
ayusin ang buhay, mag-aral maigi, wag tutulad sa amin para hindi mapariwara ang buhay. Niniwala ako kasi ang art na di-develop mo yung self mo dyan. Unang-una, discipline. Ano kasi sa art, kailangan matyaga ka. Nagiging matyaga itong mga bata na to. Tapos, naibibuild up natin yung positive self-confidence sa kanila. Na alam ko, na pagdating ng panahon, mawala man kami, yung mga natutunan nila na yon, magagamit nila sa maayos na pamamaraan. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kwentong barangay. Kung meron po kayong gustong ibida sa inyong mga barangay, mag-comment lang po kayo sa video na ito or kontakin niyo po kami sa ating Instagram at Facebook page. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell on this YouTube channel para updated tayo. Ako po si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong magserbisyo ng tapat, magserbisyo ng may malasakit, at magserbisyo ng may pagmamahal. Chris, our social worker sa sanctuary. Liga ng mga barangay sa Pilipinas. Adlib.